May 15, 2016, nang makatanggap ng tawag ng mga kapulisan tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Natatabunan nito ng mga damit at nang tanggalin ang mga iyon ay nakita nila ang isang babae. Ito ay agad na isinailalim sa medical examination at ayon sa resulta ng ginawa nilang post-mortem examination sa katawan, namatay ang biktima dahil sa mga malulubhang sugat na natamo nito sa loob at labas ng kanyang katawan. Kabilang na dito ang malalaking sugat sa kanyang mga pisngi, ganun din sa kanyang mga labi at leeg. Basag ang kanyang buto sa pisngi at panga at may malalaking sugat ito sa balakang. Ang hawakan ng asarol na itinanggal sa maselang bahagi ng kanyang katawan ay umabot sa lalim na 60 centimeters. Nasugatan nito ang kanyang atay hanggang sa kanyang kanang dibdib, kanang baga at nag-iwan ng malalaking sugat sa kanyang tiyan at puso na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. May nakita din silang bakas ng kagat sa kanyang dibdib at nakakuha din sila ng mga similya ng lalaki sa maselang bahagi ng kanyang katawan na sinyales na ito ay biktima ng panggagahasa. Nang pag-aralan nila ang crime scene ay nagawa din nilang makakuha ng mga similya ng mga lalaki at laway. Magulo ang loob ng bahay at nawawala din ang ilang mahalagang gamit na pagmamay-ari ng biktima. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais ang ganitong mga usapin na may kinalaman sa iba't ibang kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ay maaari nyo pong pindutin ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang biktima ay kinilalang ang 19 years old na si Ino Fareha na empleyado ng isang plastic factory sa Kusambi, Tangerang District, Indonesia. Habang nagtatrabaho ay mag-isa itong naninirahan sa isang paupahang silid ng ladies' dormitory kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Ayon sa mga kaibigan at katrabaho ni Ino, ay 3 araw na itong hindi pumapasok sa trabaho at hindi rin sumasagot sa kanilang tawag. Kaya naman napagdesisyonan nila na puntahan na ito sa tinutuluyan nitong dorm. Noong una ay inakala lamang nila na may sakit ang dalaga. Nang makarating sa dorm ay nakapadlak mula sa labas ang silid na kanilang pinagtaka. Sinubukan nilang kumatok subalit walang sumasagot mula sa loob. Dahil sa hindi mapakali ay nagdesisyon sila na tawagin ang security guard para mabuksan ang pintuan. Pagpasok ay nakita nila ang silid na magulo. Sa isang sulok niyon kung nasaan ang higaan ni Ino ay may nakatambak na mga damit, kumot at unan. At nang kanilang buksan ay lumabas ang isang paa na hinihinala nilang paa ni Ino. Kaya naman agad silang tumawag sa mga pulis. Dahil nga sa nawawala ang ilang mga gamit ni Ino, ay nagsimula ang mga pulis na itrack ang cellphone nito. Ang nasabing gadget ay natrack nila sa possession ng isang lalaki na nagngangalang Iko. Ayon dito, ang cellphone ay binenta sa kanya ng nobyo ni Ino na si Ramat Alim Al-Samad bin Nayuddin, 16 years old at junior high school student. Ang cellphone ay nabili niya umano sa halagang 10,000 rupiah. Kung i-convert sa ating pera ay nagkakahalaga lamang ng 36 pesos. Napag-alaman din nila na ang dalaga ay nakatakda ng ikasal sa ibang lalaki na ipinagkasundo dito ng kanyang mga magulang at wala ding basbas nila ang relasyon nito kay Ramat. Dahil dito ay agad na inaresto ng mga pulis ang nobyo ni Ino na si Ramat. Nang isailalim nila ito sa investigasyon at ilang katanungan, ay agad naman itong umamin sa ginawa. Maliban dito ay pinangalanan nito ang 2 pang lalaki na kasama sa ginawang pagpatay at panggagahasa kay Ino. Ito ay ang factory workers at nanunuluyan sa all-male dormitory na katabi lamang ng dormitory ni Ino. Ito ay sina Hartuno at Imam na parehong nasa 24 taong gulang na. Sa 3 ay si Imam ang nagbigay ng mas malinaw na pahayag tungkol sa nangyari kay Ino. Si Ino ay pangatlo sa 7 magkakapatid. Nang magkapagtapos sa Indonesia University of Education, ay nagtrabaho na ito sa Puleta Global Mandiri Global Factory na matatagpuan sa Kusambi District, Tangerang, Indonesia.
Dahil nga may kalayuan, ay tumutuloy ito sa all-lady dormitory doon. Tulad ng ibang kababaihan ay taglay ni Ino ang magandang mukha na siyang naging dahilan ng pagkakaroon nito ng maraming mga manliligaw. Ngunit isa lamang ang nakabihag sa puso ng dalaga, at ito ay ang 16 anyos lamang na nobyo na si Ramat. Subalit ayaw ng mga magulang ni Ino sa lalaki, kaya naman ay pinagkasundo nila si Ino sa iba. Common ang kalakaran sa Indonesia ang arranged marriage, at ito nga ang nangyari kay Ino. Dahil sa masunuring anak ay pumayag ito sa kagustuhan ng mga magulang kahit pa nga may nobyo ito. Nang makarating kay Ramat ang balita ay nakiusap ito kay Ino na magkita at mag-usap silang muli sa huling pagkakataon. At dahil nga sa minahal niya ang kasintahan ay pumayag ang dalaga. Nagdesisyon sila na magkita noong gabi ng May 12, 2016 sa kanyang dormitory. Umuulan noon at walang mga tao sa kabilang silid. Kaya nagawang mapapasok ni Ino si Ramat ng bandang 11:30 ng gabi. Nagyakapan sila at nag-usap ng halos kalahating oras. Nagsimula si Ramat na halikan si Ino at tanggalin ito ng damit para makipagtalik. Subalit sa takot na baka mabuntis ay hindi pumayag si Ino. Ang ginawa ng dalaga ay kinagalit ng labis ng nobyo, kaya naman ay agad itong umalis. Tinawid ng galit na binata ang daan na naghahati sa female-only dormitory at dormitoryo ng mga kalalakihan. Bandang 12:30 na ng hating gabi, habang humihit-hit ng sigarilyo, ay nilapitan si Ramat ni Hartuno at Imam na parehong namamalagi sa male dormitory. Noong una hindi alam ni Hartuno at Imam na ang nobya na kinukwento sa kanila ni Ramat ay si Ino. Habang nag-uusap ay nagsimulang tuksohin ng dalawa si Ramat at sinabing dalhin sila nito sa kwarto ng babae para makilala nila ang misteryosong dalaga. Mas lalo pang lumalim ang kanilang tuksuhan nang ikwento sa kanila ni Ramat ang tungkol sa pagpayag ng nobya na magpakasal sa ibang lalaki na ipinagkasundo dito ng mga magulang. Ganun din ang hindi pagpayag ng babae na makipagtalik sa kanya. Mas naging seryoso ang usapan hanggang sa sulsulan ng dalawa si Ramat na gahasain na lamang ang nobya kesa naman mapunta ito sa iba. Matapos ang pag-uusap, si Ramat kasama sila Hartuno at Imam ay nagtungo sa female dormitory. Hindi nakalak ang gate kaya naman ay mabilis silang nakapasok. Hindi rin nakalak ang pintuan ng silid ng dalaga kaya naman nakapasok sila doon. Nadatnan nila ito na natutulog habang suot ang isang itim na pantulog. Nang makita ang babae ay nakilala ito ni Hartuno at Imam na si Ino. Ang dalawa ay may lihim din na pagtingin sa babae. Kilalang kilala nila ito dahil sa parehong factory lamang sila nagtatrabaho. Ayon kay Hartuno, sa tuwing makakasalubong niya ang dalaga ay sinasabihan siya nito ng pangit. Samantalang ang mga text messages at tawag naman ni Imam ay hindi pinapansin at binabaliwala lamang ng dalaga. Agad na tinakpan ni Imam ng una ng mukha ng natutulog na si Ino para hindi ito makasigaw at inutusan nila si Ramat para maghanap ng kutsilyo. Nang bigo na makakita ng kutsilyo sa kusina, ay kinuha ni Ramat ang isang asarol na ginagamit sa gardening. Nang makabalik siya sa silid ay patuloy pa rin na tinatakpan ni Imam ng unan ang mukha ni Ino habang hawak-hawak naman ni Hartuno ang mga hita nito. Dahil sa walang tigil sa pagpalag ay inutusan ni Imam si Ramat na hampasin ng asarol ang pumapalag na si Ino. Sinunod ito ni Ramat at inihampas ang asarol sa mukha ng nobya hanggang sa halos hindi na ito makilala. Nang makita ang kumalat na dugo ay binitawan nito ang hawak na asarol at lumabas ng silid. Subalit hindi nagtapos doon ang pagpapahirap dahil sinimulang gahasain ni Hartuno at Imam ang wala ng malay at dugoang dalaga. Nang matapos ay muling sinaksak ni Imam si Ino sa mukha gamit ang isang tinidor na dala-dala nito kapag umaalis ng bahay. Nasa ganitong tagpo nang muling pumasok si Ramat ng silid, hindi dahil sa nagbagong isip nito at para tulungan ang nobya, subalit para tumulong sa ginagawang pagpapahirap dito. Dahil sa dami ng dugo at kalagayan ng mukha ni Ino, ay hindi na nagawang gahasain ni Ramat ang nobya. Sa halip ay kinagat niya ito ng ubod ng lakas sa kaliwang dibdib at hita hanggang sa mag-iwan ng malalalim na bakas ang kanyang ngipin.
Nang matapos, hindi pa sila nasiyahan. Kinuha ni Hartuno ang asarol at ipinasok ang hawakan nito sa maselang bahagi ng katawan ni Ino. Tsaka buong lakas na sinipa iyon ng paulit-ulit hanggang sa pumasok ang buong hawakan at tanging ang ulo na lamang ng asarol ang nakalabas. Inilabas nila ang lahat ng damit nito at itinabon sa wala ng buhay na dalaga bago hinugasan nila ang katawan na natalsikan ng dugo sa bathroom. Nagawa pa nilang halughugin ang silid at kunin ang mahalagang gamit ni Ino. Pinadlock nila ang silid mula sa labas at inihagis ang susi sa ventilation ng kwarto bago umalis. Ayon kay Ramat, ay nagawa niya ang pamamaslang dahil sa labis na galit nang malamang magpapakasal ang nobya sa ibang lalaki. Si Ramat ay nilitis na nakahiwalay ka Hartuno at Imam dahil sa minor de edad pa lamang ito nang mangyari ang pamamaslang. Sa kabila ng pag-amin ng anak, ang ama ni Ramat ay nagpahayag sa media na naniniwala siya na walang kinalaman ng kanyang anak sa nangyari. Ayon sa kanya ay kasama niya ang anak sa kanilang bahay nang mangyari ang krimen. Matapos ang pagdinig sa pamamagitan ng mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, si Ramat ay napatunayan ng hukuman na nagkasala at ito ay pinatawan ng parusang 10 taong pagkakakulong dahil nga sa minor de edad pa lamang. Habang umiiyak ang ama ni Ramat dahil sa hatol na natanggap ng anak, ay ganun din naman ang sama ng loob at galit na naramdaman ng mga magulang ni Ino. Para sa kanila ay hindi sapat ang 10 taong pagkakakulong sa kamatayan ng kanilang anak na si Ino. Sa labas ng hukuman ay nagtipon ang daan-daang residente, karamihan doon ay mga kabataan. Lahat sila ay naghihintay ng balita sa magiging hatol ng hukuman. Nang malaman na 10 taon lamang nakuhang sintensya ni Ramat, ay nagsimula silang magkagulo. Nagsimulang umulan ng bato at nanugod ang mga galit na galit ng mga tao. Para sa kanila ay hindi makatarungan at hindi sapat ang kaparusahan na pinataw ng hukuman kay Ramat. Matagal din bago naapula ng mga pulis ang kaguluhan at humupa ang galit ng mga tao. Samantala, ang dalawang nasasakdal naman na sila Hartuno at Imam ay napatunayang nagkasala at pinatawa ng pinakamataas na parusang kamatayan noong 2017. Nang mamatay si Ino ay wala nang tumira sa female dormitory. Wala ning isa man ang nais na manirahan doon matapos ang nangyari. Si Ino ay nilibing sa Libak Wangi District, Serang, Indonesia, kung saan siya ay dinadalaw pa rin ng mga taong nakikisimpatya sa nangyari sa dalaga. Ang kaso ng pagkamatay ni Ino ay inihalin tulad nila sa sinapit ng dalaga sa Japan na si Junko Furuta dahil sa brutal na naging kamatayan nito. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.